Present ang kwentuang bubulaga sa inyo araw-araw dito sa Babala. Huwag kayong ganun. Ang mga maglalaro ngayon mula sa mga nag-audition online, magkasintahan. Tumba na yan. Mula sa Bustos, Bulacan. Obet and Celine. Obet. Obet, Celine. Good afternoon po. Ay, Celine. Magkasintahan. Matagal na kayong magkasintahan. 2 years na po. Ilang taon na? 2 years na po. Ilan? 2 years. 2 years. Apo. Wala pang plano. Wala pa po. Hindi, maghiwalay. Okay. Kayo ba'y judgmental? Paminsan-minsan lang po. po. Minsan-minsan, ayos lang yan. Okay. At gaya ng magkasintahan na ito na taga Bustos, Bulacan. Sa mga magdabarkats na gustong maglaro dito, basta magkapares, mag-email ng audition, video. Eto ang detalye, ayan o. Ayan na, okay. Okay. Good luck sa inyo, ha, Celine and Obet. Ito na ang mga Dabber Gods na kikilatisin ninyo. Mengay, Pao. Thanks, Bossing Boss Joey. Good luck sa ating mga players. Protect your choices. Dahil kasama natin sa pagkilates ang Del Gentle Protect Fabric Softener, alagang all-in-one. Ito na mga friends, kilalanin na natin si Legit Dabber Gods number Magandang tanghali, Dabber Cats. Ako si Jane, taga Naik Cavite, na nagsasabing, huwag kang gumante sa mga taong gumawa ng masama sa'yo. Tandaan mo ang bulok na prutas ay kusang nahuhulog. Ganda naman pala. Pagkabulo ka na. Ito na si Dabber Cat number 2. Magandang tanghali, mga Dabber Cats. Ako nga pala si Agnes Serapica, taga Santa Rosa, Laguna. May kasabihan po tayo na kapag binato ka ng bato, batuhin mo na ang tinapay. Batuhin mo ng bulok na prutas. Dito naman tayo kay Legit Dabber Gods number 3. Magandang tanghali po, Dabber Cats. Ako po si Biron ng Marikina. Naniniwala po ako kapag oras mo, oras mo. Aba, teka. Ito na si Legit Dabber Cats number 4. Magandang tanghali, Dabber Cats. Ako pala si Abby Marasiga ng Mandaluyong City ay nagsasabing, ang pag-ibig ay parang soft drink. Minsan zero, minsan sakto. Pero pag ako ang pinili mo, ikaw mismo at wala kang kasalo. Yan ang commercial. Okay. Talaga. Oh, iba-iba. Oh, kayo. Magkasintahan. Sa tingin nyo ang kwento ng ating mga bisita? Sweethearts. Mga single mom po. Single mom, ikaw, Celine. Mga single man Single mom din po. Single mom? Apa. Wala bang double mom o ano? Single, double? Ano tawagan nyo? Love po. Po, love. Love. Huwag lang kayo magsasabay at mabantot yun. Love. Amoy pawis yun. Okay. Ito na. Alam nyo ba ng ating mga bisita ay naging biktima ng pagnanakaw? Oy. Yung mga na-hold up Yeah. o nadukutan. Iba. Nakita mo yung mga, dinig yung mga kasabihan? Di Hindi, ba? iba nga. Naguhulat. Yung huli nga, iba eh. Parang masaya. Para sa unang tanong, step forward number 2, Agnes. At ang magtatanong, ang pinakamagandang And, lalaking kapatid ni Tito. Isa pa, si number 3, Beron. Okay. Agnes. For 20,000 pesos, ang tanong! Tito Vic. Sino sa kanila ang nag-agaw buhay matapos ma-hold up? Uy. A. Agnes o B. Veron? Na-hold up? Ibig Ano sabihin, kaya yun? Pagkaka-hold up, inatake sa puso? may naganap na masama. Okay. Nag-agaw buhay. Ibig sabihin, may nangyari. Tapos ang ano... Ano? Pag-isipan nyo, meron kayo 10 segundo para magdesisyon. Timer, go. Lovebirds. Sino?
Di po. Di po. Pero- Meron po. Si Peron. Meron po. Meron. B. Meron. Si Peron daw ang nag-agaw buhay. Alamin natin. Ang tanong! Si Veron ba ay nag-agaw buhay matapos ma-hold up? Ayun na. Legit? Okay. Ay! Okay. Masaya yung music dahil nanalo sila ng 20,000. Hindi dahil Congratulations sa mga labs. Nakuha nyo. Si Ate Veron pala. Kaya pala, ano yung kasabihan nyo kanina, kung oras mo, Oras mo na. Oo, may... Ay, hindi pa niya oras. hindi pa. O, andito ka pa, Ate Veron. Buti na lang, ano. Opo. Ano nangyari, Ate Veron? Na-hold up po ako, tapos tinapon po ako sa ilog. Teka muna, paano nangyari ang hold up? Di ba, hinihingan ka ng Sa gamit? labas, sa Yes bahay. po. Oo. Pero kinuha na po yung dalawang cellphone ko po. Binigay nyo. Opo. Nakuha na po niya. Tapos, ano, Tapos po, nung makuha na... ano ho yan? Nakasakay kayo sa taxi? Hindi po, naglalakad po pa uwi. May pinuntahan lang po kami. Ngayon, doon po kami dumaan sa ilog ng Marikina. Ngayon po, pagbalik po namin, Gabi po yan. tanghali po. Tanghaling tapat. Hali. Opo. Tapos po, ano po nangyari habang naglalakad po? Nung bigla po, kasi nagpunas po ako ng pawis, may bim po ako sa balikat, dahil mainit nga po. Ngayon po, nung pagpunas ko ng pawis, may biglang sumakal sa akin na may nakatutok na kitchen knife. Ngayon po, siyempre, inisip ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas loob para may survive ko yung, kung ano mangyayari sa akin sa araw na yon. Tapos, bali, yun nga po, kinuha nga po yung dalawa kong cellphone na nasa bulsa. Ate Veron, sandali lamang po. Yung sa kwento nyo kanina, may kasama kayo? Kami. Kami. Sabi mo. Opo, may pinuntang kasi po kami. Ngayon, Sino po yung kasama ninyo? Hipag ko po, at saka yung pamangkin niya, and then kaibigan ng pamangkin niya. O, dami. O, so marami-rami yung grupo ninyo? Po. Marami-rami kayo sa grupo? 4 po kami magkakasama. Bali po, nung makita po nila kung sinakal nga po na may kutsilyo, nanakbo na po sila. Hindi po ako makatakbo dahil may nakatutok na po sa leg ko. Yan ho ay nangyari sa mataong lugar? Saan Wala po ito? Doon po yun sa, malapit po sa Tumana po yun. At ako naman kaya din na willing ako doon dumaan. Kasi una po, makakita ako ng gulay na pipitasin doon na tinitinda, bibili po ako. Ayun, tuloy na ho natin yung kwento. So, nanakbo na ho yung mga kaibigan ninyo Opo. at may kitchen knife kayo sa leeg. Nakatutok. Yes po. Tapos Nakuha na ano po yung dalawang telepono. Nakuha na po yung dalawang cellphone ko po. Tapos nung makuha na po, hinagis po ako sa ilog. Pero hindi po ako umabot sa tubig. Tapos po, tumalon din po yung kumuha ng cellphone ko, yung sumaksak sa akin. Nasaksak po kayo. Opo, doon ako sinaksak po sa tabing ilog na po mismo. Yung pagkakahagis po sa akin doon, sinundan po nila ako. So bumangon po ako, hindi po ako nakabangon kasi po, masakit po yung tuhod kong dalawa dahil parang masama po yung pagkakabagsak. Kasi mataas po yung pinaghagisan po sa akin. Ngayon, nung pilit kong tumatayo, pero hindi ako makatayo, bumabagsak po ako, binitbit nila akong dalawa nung lalaking hold-upper na hindi ko namukaan. Ngayon po, doon po ako inindakan ng saksak sa tagiliran, lumabas po yung bituwa ko rito. Ate, kailan po nangyari ito, Ate July Veron? 6, 2013 po. 23, 10 years ago. 10 years ago. Opo. Kamusta na po kayo ngayon, Ate Veron? Medyo bumabalik ulit yung sariwa kasi nakasama ko sa segment po ng ng TVJ po. Oh. Ate Veron, sandali lang ho. Nung nangyayari po yan, natandaan niyo po ba yun ng ginagawa niyo noon? Kayo po ba ay nagsisisigaw? Or kayo po ay nanahimik? Kasi bakit umabot sa pagtulak at parang gusto pa kayong talagang tuluyan? Ako po yung nanahimik dahil alam ko pong may nakatutok na kutsilyo sa akin para hindi nga po ako saktan ng tuluyan. Ang kaso nga po, siguro nga po, yung dalawang nang hold up po sa akin ay bangag po at walang nakuha pera sa akin, kundi yung 2 unit lang na po na cellphone. At yun nga po, nindakan po ako ng saksak. Ang akala ko nga lang pakiramdam ko, isa lang kasi
yung pala, sa sobrang manhid na maraming dugon lumabas sa akin, tantad na pala ako ng saksak, 15 saksak. 15 saksak. Okay. Sige, parang nanunumbalik nga yung trauma ninyo, Ate Veron. Ilang buwan ho bago kayo nakarecover? 1 linggo lang po ako sa ospital, tapos po, pilit ko po talagang makarecover po para sa mga anak ko. Nung nangyari po ba yun, Ate Veron, nawalan po kayo ng malay, tapos nagising po kayo Ay, sa hindi ospital? po. Nagpatay-patayan po ako para lang makaligtas po ako na, yun nga po, nung naramdaman ko na po na, iniwan na po nila ako nung 2 lalaki na hold up sa akin, na sumaksak. Yun po, nung naramdaman ko na wala na talaga sila, dahil nakakadinig pa naman ako nung time na yun, nasa wisyo pa ako. Ngayon po, bumangon po ako, gumapang po ako dahil hindi po ako makabangon. Ngayon, sumisigaw po ako ng tulong po, tulong. Akala ko nga po walang nakarinig sa akin dahil pakiramdam ko ako lang nakakarinig ng sigaw ko. Sino po May nakarinig naman. May Yes po, responde. opo. May nag-responde po sa akin, tapos po, nagdatingan po yung mga taong bayan, pero natatakot sila na isugod ako sa Amang Rodriguez kasi nga po, baka mamaya abutan ako ng pagkamatay doon sa pagkahiyahatid nila po ako. Ngayon po, sa awa naman ng Diyos, merong naawang na magta-tricycle driver, dinala po niya ako sa Amang Rodriguez at nakiusap din po ako na baka pwede puntahan yung pamilya ko po sa Barangka para po malaman po ng pamilya ko. Yun po, nalaman po ng pamilya ko, ng magulang ko, nagdatingan po sila. At nung nasa Rodriguez po ako, ini-interview po ako ng pulis at saka ng doktor. Sa awa naman ng Diyos, malakas pa rin ang loob ko sa binigay sa akin ng Panginoon na madagdagan yung buhay ko at siguro may mission pa ako na makatulong sa mga kamag-anak ko na may sakit. Kasi once na kumikita ako sa mga pag-agent ko, nagbibigay ako ng blessing sa mga kapatid ng tatay ko, mga may sakit. Ika nyo nga kung hindi mo oras Opo, hindi mo tsaka talaga- give and take po. Yung binigay sa akin ng Diyos, para makatulong din sa mga kapwa ko. Meron po bang nangyari? May kaso? May mga suspect? Yun nga po. Kaya po hindi po nakasuhan po dahil hindi ko po nakilala yung suspect. Wala pong makakasuhan po. Mga polis Marikina po, tinulungan na po ako ng mga kaibigan kong polis. Ang sabi po sa akin, wala tayong mapapailan ng kaso. Kung sino bibigyan natin ng warrant para damputin, wala. Kaya anonymous po ang nangyari po sa akin. Pinasuggest ko na lang po. Tama po yun. Ang maganda ho, nandito kayo. Opo. At sabi nyo nga, yung mission ninyo, sana'y magampanan nyo pa po, Aling Veron. At sana, maraming natutunan yung ating mga, yung mga Dabarkads. Kasi pala kahit tanghaling tapat, pwede Oo, pala pwede rin mangyari. mangyari. Wala pong pinipili po Pero pagsubok, pero binigay na pagsubok po, siguro naman po lahat ng kakayanin. Thank you very much sa pagbahagi, Okay Aling po. Veron. Thank you. Maraming Mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo, Okay po. Ate Veron. Opo. Thank you, Alan Meron. Si Agnes. Alamin natin ang kwento ni Agnes. Miss Agnes, pamilyar ka. Yes po. Bakit? Ba't Pamilyar? pamilyar? Ba't pamilyar Trending last week si Miss Ay. Agnes kasi nalooban habang nagla-live selling. Ala, Ate Agnes, kayo pala yun. Yes po, ako po yun. Yung yung binaba yung cellphone habang Opo. nag-online. Ano nangyari, Ate Agnes? Kwento mo naman sa amin. Ano po yun tanghaling tapat, kasalukuyan. Tanghali Yes po. Tanghali. Ano po yun, between 2 o'clock, 2 to 2:30 po. Nag-online po, kasalukuyan po ako nagtitinda. Tapos may 2 pong lalaki. Una, may isang pumasok na lalaki. Ang iniisip ko, rider. Teka, live selling, may physical store ka ba? Ano Or lang po bahay yan, sa bahay lang po siya. Pero wala kang tindahan doon. Ano po siya, parang tindahan na rin po, pero sa bahay lang siya talaga. Ayan, picture. Ayan ba yung lugar ninyo, yung kwarto? Ito yung bahay, yes po, ate. yan po. mismo. Ayun nakasilip. Uy. Yeah, first floor. First floor. Yes po. Ano po siya, bigla pong may pumasok. Akala ko nga po rider kasi mostly for pick up po yung For mga pick-ups. items namin. May pumapasok talaga sa inyo. Yes po, may mga nagpipick up po siya talaga. Lalo na pagka may yung mga rider. Sige, tapos Ate Agnes, ito panoorin natin yung ebidensya at sabihin natin, Yes, kwento mo sa amin mamaya kung ano talagang nangyari. Panoorin natin ito, Dabarkads.
So, ayan, pa-share po, mami. Handbag, leather din po siya. Ayan. 100 pesos yung mga ganito natin, mami. O, sa corner, meron lang po siya na gas-gas. So, mine black. Teka lang po, kuya. Teka lang po. Yan, batakin nyo na lang po. Kuya, hindi po matanggal. O, nakaano po, kailangan po. Wala na po. Ayan na. Ay, sige po. Ayan, sige pa. Pasok po. Ayun. Ayun. Isa lang siya. Dalawa po Dalawa sila. Opo. May kasunod pa po siya nung pumasok. Tinutukan po kami ng baril. Kasama ko rin po nung time na yon na nasa likuran ko po yung husband ko. Anong unang pumasok sa utak mo, Ate Agnes, nung sinabi na huwag kang sisigaw? Nag-sink in na ba sa'yo agad na... Hindi pa po hold eh. up? Tinitigan ko pa po muna siya. Kasi akala ko nga po, isa sa mga rider namin na nagjo-joke lang kasi Ay, marami... inisip mo parang it's a prank. Parang Oo, ganyan. parang ganun kasi... Naka-helmet pa eh. Opo, parang hindi ko naman inisip na iba. Kasi talagang ang timano po, tumingin pa akong ganun sa kanya eh. Tapos iniisip, nire-recognize ko pa po kung sino siya. Kasi iba-iba naman po yung rider na nagpipick up sa amin. So, nung time na yun na talagang pinadadapanan niya kami, doon na po talaga yung parang, eto na yun, totoo na pala siya. So, dumapa na po kami. Una po niyang hinahanap actually is pera. Which is sinabi ko po talaga sa kanya na wala po kaming pera. As in wala. So, sumunod po, pinilit na lang niya ako na pahubad yung mga alahas ko. Tapos, ang ginawa ko naman po is binigay ko po. Yung bracelet, hindi ko mahubad. Siguro sa sobrang takot ko na. So, kaya po maririnig dun sa video na sabi ko, pagutin mo na lang or baklasin mo na lang siya. Tapos para lang yung moment na yun, iniisip ko, wag na lang po sanang bumaba yung mga anak ko kasi nasa taas Nasa po. taas yung mga anak. Yung bunso ko po, yung 7 years old po, nasa taas po siya. Tapos yung tatay ko po na 75 years old, iniisip ko baka mamaya magsisilip sila or bumaba, magulat yung yung hold-upper. Hold-uppers. Opo. Kasalukuyan po yung baril, talagang nandito po siya sa ulo ko. May baril talaga, Yes tinutukan po, ka dalawa talaga. po sila. Kitang-kita ko po dun sa pangalawang pumasok kung paano niya ikasa yung baril. Tapos kung paano po nila tinutok sa amin yung baril. As in, ramdam na ramdam po talaga yun. Nahuli ba sila? May naging suspect ba? May naging report? Yung pinakamasakit po na part, kasi yung suspect po na isa is taga sa amin. Kilala mo, ate. Opo, ano po siya pag minsan dadaan siya sa bahay, tatanungin niya ako na, ate, meron ka bang bag? Kasi lagi po niya hinahanap sa akin is belt Kilala bag mo? or body bag. Kilala Yes mo? po. Oo. Nakakausap ko po siya. Siguro mga... Ano pong Facebook? Tatlong beses po kasi siyang nagtanong, tanda ko, 3 beses siya nagtanong ng paulit-ulit sa akin. Tapos, nakakausap din po siya ng father ko. Paano? Paano yan? Paano nalaman siya yung suspect? Nung nag-report ka na ba? Ano o po? nakilala mo siya? Kasi po, di ba, may mga CCTV. So, yung sinakyan po nila na motor is na-trace po siya nung mga pulis. Kasi antimano po, after po ng incident, dumiretso po kami sa barangay. Tapos, nakiusap lang po ako sa barangay, nababalikan ko sila kasi kailangan ko naman po munang ipahold yun sa mga naka-online banking po kasi yung cellphone na dala-dala nila. So, dumiretso po muna ako sa bangko, tapos bumalik ako sa barangay, then sinamahan naman po ako sa pulis. From there naman po, sinamahan na rin naman po ako ng mga pulisya ng Santa Rosa. Sabi niyo may problema sa yung sa suspect. Anong nangyari? Nakasuhan po ba? Ano po siya, nakasuhan na po siya. Meron po kaming ongoing na may hearing po kami. Tapos po, pero nakalaya, nasa labas pa rin po sila. Yes po. Kasi po lumagpas na po siya dun sa oras na 12 to 72 hours. So kung nalaman namin or nakilala kagad namin siya dun sa oras na yon, may pagkakataon pa po na automatic makukulong po sila Paano kagad. yan, Agnes? Paano yung negosyo? Ito ba, tinuloy-tuloy mo pa rin o hold muna, gawa ng medyo delikado? Sa ngayon po talaga, hindi pa po ako makabalik dun sa dati na normal na nagla-live ako. Gaano katagal na po ba kayo nag-online? 3 years na po. 3 years yung So, Yes mula po. nung pandemya pa talaga, Opo, nag-on-live nag-start po ako noon. Kamusta kayo ngayon ni Mister? Nag-ano pa rin po, recover, lalo na po ako na talagang kapitbahay lang namin eh. Oo Tapos nga eh. nakalaya pa.
So, ang iniisip na lang po namin is sana matapos na lang talaga to. Kasi trauma, nakakatrauma po talaga. Tsaka every time ngayon na may pupunta sa amin, ang dimano tumatakbo ko eh. Kasi iniisip ko baka eto na naman eh. Pag every time na makakakita po ako ng rider na nahihinto dun sa amin, eh hindi naman po talaga pwedeng wala na talagang totally. Kasi may mga deliveries din naman po. So talagang ang hirap makamove on. Fresh na fresh pa rin. Yes Kasi po. nung isang linggo Ate lang. Sobra Agnes, po. Ingat po kayo. Ingat po kayo, Yes po, ha? maraming salamat po. Sana mas mabilis ang pagresolba ng lahat. Opo. Thank you, Salamat, Ate Maraming Agnes. salamat po. Oh, nanalo ba kayo? Lalo po si Masyado ako na ano eh, sa kwento. May 20,000. 20,000. So, ingat kayo pa uwi. Baka pwede pa ba dagdagan yan sa huling tanong? Ito, for 30,000 pesos, ang tanong! Sino sa kanila ang single mother? Ganun lang kasimple. A. Yuki or B. Abby? Isa dyan ay single mother. Good luck sa inyo. Bigyan namin kayo ng 10 seconds to decide. Timer, go! Sino? Si Yuki ay taga-England. Taga-UK yan. Yung... UK yun! Ay, okay ba yun? Hindi ba? Di po, Abby. Si Abby raw ang single mother. Alamin natin. Ang tanong! Single mother ba si Abby? Yan yung ano eh, solo-solo. Ako, baka nga. It's a fake. Si Yuki, Sorry. taga-England pala, si Yuki. Oh, UK may ngayon. UK ba? Hindi ka single mom. Mayroon ka na bang family? May anak ka na? asawa? Single po. Single pa talaga. Single. Dalaga. Hindi pa walang ma'am. Pero, Pero- ikaw ay naging biktima rin ng pang-hold up. Actually, snatch po. Snatch. Yes po. Na-snatchan. Ng Pwede mo bang maikwento sa amin yan? Sige po. Bali, Anong oras? 9 o'clock po siya. 9 Sa o'clock. may EDSA Pasay. Nasa car ako. Saan gawi po ito sa EDSA? Yan, kotse. kahit nasa Yes po, kotse, opo. hindi Nasa, kasi. medyo mamoist kasi siya. Usually, nag-open ako ng window. Oh. Medyo Mamoist. mga ganito lang. Maliit na maliit. Dapat lakasan mo yung aircon mo para hindi ka mag-moist yung ano mo. Tapos, ang bilis ng pangyayari. May batang nag-snatch ng phone. Hawak ko yung phone. Napasok niya yung kamay niya Yes rin sa po. konting awang? Yes, bata po sa mga 13 to 15 years old. Ang ginawa ko po, medyo mali nga yung ginawa ko kasi tinabi ko pa yung car ko tapos hinabol ko siya, as in, hinabol ko siya. Oh, may kasunod Eh, yun. medyo, Kasi bata eh. opo, delikado kasi yung mga car din, nag-start na mag-go. Tapos may nakita akong police, inikutan namin siya. And then, nahuli pa namin yung suspect. Nahuli pa namin, kaso bata nga siya, wala na sa kanila yung cellphone. Tapos ang tagal namin nag-antay dun sa police station, hanggang pasa. yung oras na yon, nagagalaw na pala yung mga mobile banks ko kasi andun yung Gmail, yung SIM card ko, lahat ng funds ko na inipon ko, nawala lahat. Talaga? Yes po. Napasa-pasa na siguro yun. Yes po. At saka magaling sila kasi na-bypass nila yung mga facial recognition, passcode. As in, lahat. So kamukha mo yung kumuha. Professional. Opo, sir. Ikaw nagmamaneho? Yes po. Opo. Oh. Anong lesson? Lesson, ang daming lesson talaga dun. Una talaga, sir, syempre, while driving, huwag tayong gumamit ng phone. And then, Correct. yun nga, yung sa window, kasi kampante ako eh, kumbaga lagi ko siyang ginagawa, so naging relax ako. Hindi ko naman in-expect na gano'n. And then yun nga, pag nawala talaga yung cellphone mo, kasi most of us, yung cellphone natin parang kalahati na ng buhay, Buhay natin yun eh. natin, Yes. oo. Andun lahat yung mga important na ano. Correct. Yun nga, yung tawag ka sa bangko, Gcash. sa NTC, ganyan tinawag ko po siya. Kaso, too late na. Nagalaw na siya eh. While nandun ako sa police station na nag-aasikaso, nagalaw na siya. And Beres, siguro ha? isa pa, kasi medyo na-hack din yung account ko minsan. Kailangan iba-iba yung password. Opo. Bawat mga And then, platforms, iba-iba yung password feeling ko yung sana. pinaka-major na yung OTP na SIM card, ihiwalay natin sa ginagamit natin na phone ng mga online banks. Yun. Sige. Thank you, So wala Abby. na, limas. Wala, zero. Nga nga. Wala na. Thank you, Abby, sa Napasa-pasa tip na mo. Yun. Nakinig kayo.
So, Ito si Yuki pala Si ang Yuki single pala, mom. ang single mom. Yes po. Ilan ang baby mo? 2 po. Dalawa. Si... You know, cute. Ay, oo nga. Oh. Yung isa, Parang sa ilalim kayo ng tulay. Saan kamukha pa ni Bitoy eh. Ayan. Sa trinoma. Bata pa sila niyan eh. Kasi ngayon kasi malalaki na sila, binata na yung mga anak ko. Eh, nasa Davao kasi yung panganay ko, yung bunso ko ang kasama ko dito. Ikaw ay naging biktima din, Yuki, ng Opo, nadukutan po ako. nadukutan. snatch naman. Nadukot po siya, nabuksan po yung bag ko. Kinuha yung wallet ko na hindi ko po napansin. Kasi nung time na yon, Women's Day po yon, maraming tao sa MRT. Sa Punuan MRT po ito nangyari. Opo. Tapos, Punuan po siya. Then may dala kasi akong mga product ng Leche Plan para i-deliver ko. Yung bag ko dito po nakalagay. Tapos sa sobrang daming tao talaga sa loob nung time na yun kasi libre Ng sakay. MRT? Opo. Hindi ko napansin yung bag ko napunta na pala sa gilid. Nung pagbaba ko, saka ko napansin na bukas na yung bag ko, wala na yung wallet. pero Wait lang. pagkakatanda mo na isara mo. Opo, sarap po So, yun. nabuksan niya Opo, nang hindi mo hindi ko namalayan. namalayan. Kasi siksikan po yung tao ng time Wait na lang, yun. the women's ano to? Women's Puro Day babae po na yun. sa Puro loob? babae po kami. Pag Hindi, may babae, mga lalaki libre. din po, pero babae libre po sakay. Okay. Women's Day. Opo. So, mga nasa magkano yung nawala sa'yo? 65 po. May dala ka 65 sa bag mo? Opo. First time ko po nagdala nung ganong kalaki. Baka natiktikan. Yun po, hindi ko alam. Galing ka ba ng bangko or what? Hindi po, dala ko po siya. Galing po ako ng Pasay po kasi pumunta din po ako sa school ng anak ko nung time na yun. 65? Baka natiktikan, nalaman na may pera ka sa bag. Hindi ko rin po masabi kasi po nung time na yun, puno po kasi iba-iba pong taong pumapasok sa sa Yun loob na ng nga eh. MRT. First time niyo po magdala ng 65. Siguro, Ma'am Allen, yung pagkakadala niya parang, Hindi naman po. Or parang bigat na bigat kasi 65,000. Hindi naman po. kasi parang ngayon na lang ako lang nakarinig ng tao na may dalang ganun na cash na. Kasi nung time na yun bag. kasi ihuhulog ko dapat yun kasi Sa bangko. 9 pa kasi magbubukas yung yung huhulugan ko. So may nagmamadali kasi ako kasi yung deliver nga kailangan kong maibigay yung deliver na mga product na dinala ko. Eh, nung malaman mong wala na yung, nung ma-discover mong wala na yung pera mo, bukas na yung bag mo. Yeah, anong nung ginawa malaman ko, mo? hindi ko maintindihan yung naramdaman ko. Parang hindi na ako makahakbang sa hagdanan pababa. Nung Oo naman. nakita ko na yung kaibigan ko, yun, sinabi ko sa kanya na nawawala, nataranta na siya. Sinamahan niya ako dun sa sa police station. Yun. Nung akala namin na makikita sa CCTV, wala palang CCTV ang loob ng MRT. Wala daw CCTV, sabi nung police station. Kaya Wala. wala. Hindi namin malaman kung saan na Kailan po sa nangyari labas, to? sa labas ng MRT, March 8. sa mga naglabasan ng mga tao. Hindi nga nila makita. Wala daw CCTV. Yun ang sabi. So, in short, wala na po yung 65. 65,000. So, anong leksyon na natutunan mo doon? Hindi na Huwag ako magdala ng hindi na ako magdadala. 65,000. Oo. Lalo na pag 64 na lang. 64 pwede. Ulak ko sayang. Di bale, Thank you, babalik Yuki. din yun. Babalik yan. Pero Babalik lang yung yan. importante, buhay tayo, hindi tayo nasaktan. May dala po ba kayong leche flan? Wala po. Ayan ang Yan sinasabi ko ang sa inyo. Yan. Sabi. Kasi kung kanina dinadala yung leche plan, kung dito ka nagpunta ng leche plan, may dala ka, kahit may 65,000 ka, hindi mawawala yan. Okay. Congratulations, meron kayo 20,000. Obet at Celine. Okay, sa mga bisita natin ngayon, salamat sa pagbahagi ng inyong mga kasaysayan. Thank you very much. Mga experience. At sa mga Dabber Gods, sana may natutunan tayo sa mga naging kwento ng ating mga bisita. Mas maging maingat. Anumang klase ng krimen ay bawal. Tandaan, sa panahon ngayon, mas madali nang mahuli ang krimen dahil nga maraming mga mata at mga kamera at mga At chichichibi. salamat naman sa mga Dabarkas natin mula Batanes hanggang Hulo at pati na sa buong mundo.